Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Militar at umano'y mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nagkaengkwentro sa Pigkawayan, Cotabato. Ngunit pag-atake, minaliit lang ng Armed Forces of the Philippines. Bureau of Immigration mas hinigpitan ang screening sa mga pasahero sa airport dahil sa banta ng terorismo. BPI at BDO nanindigang hindi hacking at data breach ang dahilan ng kanilang naranasang systems glitch. Umanay insidente ng looting o pagnanakaw habang nangyayari ang pag-atake sa Resorts World Manila noong June 2, tinalakay sa pagdinig ng lower house. Batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho, muli nang ipatutupad sa darating na 6 ng Hulyo. Plunder trial ni dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng PDAP scam. Sisimulan na ng Sandigan Bayan matapos ang 3 taon. BOC Transformers eliminated na sa UNTV Cup Executive Face-Off. Matatanggap na 100,000 pisong cash prize ibibigay sa napiling beneficiary. Una sa ating mga balita ngayong hapon. 5 hostage ang hawak ngayon ng grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na sumalakay sa bayan ng Pigkawayan sa North Cotabato kaninang madaling araw. Mula sa Davao City, itong balita ni Janice Ingente live. Janice, anong nangyari? Maayong hapon, Atty. Reg, nagpapatuloy ang operasyon ng mga otoridad laban sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na umatake sa Pigkawayan, North Cotabato kaninang umaga. Ayon kay Martial Law Implementation Spokesperson Brigadier General Gilbert Gapay, kabilang sa mga sinalakay ng militanteng grupo ay isang barangay outpost sa barangay Malagakit at isang Citizen Armed Force Geographical Unit o CACGO sa barangay Sinsiman. Sinalakay ng grupo ang Malagakit Elementary School kung saan ilan sa mga tao sa loob ay hawak ngayon ng grupo. In the course of the firefight, we received reports that there were 5 pupils held hostage and we're still awaiting in progress. Ayon sa mga otoridad, pinangungunahan umano ang pwersa ng BIFF ng mga commander na kinilalang sina Abu Nawas Damyog alias Bayawak, Abu Zaidin at isang tinatawag na Abu Sala. Samantala, Atty. Reg, mahigit 700 residente sa barangay Malagakit, Banok, Kagon at Panatan ang inilikas patungong poblasyon. Ito ay dahilan sa pangamba na maipit ang mga ito sa kaguluhan. Tumutulong din ang mga pulis at lokal na pamahalaan sa paglikas ng mga residente. Sa ngayon, nagpatuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo at kung ilan ang nasa likod ng pag-atake. Samantala, Atty. Reg, kasunod ng insidente, sinuspindi rin ng Midsep Mayor Romeo Arana ang pasukan sa lahat ng paaralan sa kanilang lugar bilang pag-iingat sa mga residente. Yan muna ating live update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Janice, isang tanong lamang, kinukonsidera ba ng AFP na may kinalaman itong pang-hostage na to ng BIFF sa mga ginagawa ng mga Mauti Group? Sa ngayon, Atty. Reg, inaalam pa muna, kinukumpirma pa ng AFP yung insidente nangyari ngayon sa North Cotabato at inaalam pa nila nila AFP General Restituto Padilla. Atty. Reg. Maraming salamat, Janice Ingente, nagulat ng live mula sa Davao City. Minaliit naman ng militar ang pag-atake ng armadong grupo sa isang military outpost sa Pigkawayan, Cotabato. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Samantala, isang hotel sa Quezon City ang pinasok ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kasama ang puwersa ng Quezon City Police District o QCPD. Ito ay bunsod sa natanggap na impormasyon na nag-check-in doon ang isang lalaking Maute ang apelyido. Kinausap at inimbestigahan ng otoridad ang lalaki, subalit nagnegatibo ito sa pagiging miyembro ng teroristang grupong Maute. Ayon kay QCPD Director Chief Superintendent Guillermo Eliazar, bahagi lamang ito ng kanilang regular na monitoring upang matiyak na hindi makakapapasok ang grupo sa Metro Manila. Mga possible personalities na rin, wala naman. Normal monitoring na nothing significant na mag-cause ng alarm.
Mas hinigpitan ng Bureau of Immigration ang screening sa mga pasahero sa mga paliparan sa bansa bunsod ng mga banta ng terorismo. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Bukod sa mga karagdagang immigration officers, pinalakas na rin ng Bureau of Immigration ang puwersa ng kanilang intelligence agents mula sa Border Control at Intelligence Unit. Ito ay para sa mas mahigpit na screening at pagbabantay sa mga port of entry ng mga dayuhan o foreign visitors sa bansa. Bunsod ito ng impormasyon mula sa law enforcement agencies na may mga foreign nationals ng kasama ang MAUTE sa pagsalakay sa tropa ng pamahalaan sa Marawi City. We are on the lookout for possible arrival of terrorist personalities, and immigration officers have been instructed to conduct tighter screening of passengers, that is to check exactly yung purpose of travel nila as well as their documentation. Ayon sa Immigration Bureau, agad nilang hinuhold at isinasailalim sa questioning ang isang dayuhan na bigong makapagpakita ng tamang mga dokumento. Mayroon rin nila silang mga katuwang na tauhan ng militar at pulis sa pagkilatis ng mga pumapasok na foreigner. If he is determined to be an excludable alien, meaning hindi siya papapasukin sa ating bansa, he will be asked to board the next flight out of the country. Immediately send them back to their port of origin. Sa kasalukuyan ay may database din ang BI sa mga pinaghihinalaang terorista na mula sa iba't ibang law enforcement agencies sa loob at labas ng bansa. Naglabas na rin sila ng direktiba sa lahat ng immigration officers na nakatalaga sa mga seaports at border crossing stations sa timog na bahagi ng bansa. Administrator of Martial Law, Secretary Delphine Lorenzana, issued an arrest order, and those in the arrest order had already been included in the Bureau's alert. Recently, we have deported 2 suspected ISIS members, yung couple. So, yun ang pinakamalaki naming accomplishment as far as the terrorism issue is concerned. We hope to be able to identify more based on the coordination that we are doing with the AFP and the PNP, as well as with other international intelligence agencies. Nilinaw rin ng Bureau of Immigration na bagamat may kinahaharap silang issue kaugnay ng pagre-resign ng kanilang mga tauhan, hindi naman maapektuhan ang kanilang pagbabantay sa mga airports sa buong bansa, lalo na't may kinakaharap ang bansa ngayon sa issue ng terorismo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Isinabay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa presidential plane papuntang Maynila ang 9 na sugatang sundalo mula sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City kagabi. Ayon sa ilang opisyal na kasama ng Pangulo, inalalayan at sinamahan pa nito ang mga sundalo sa ambulansya na maghahatid sa kanila sa airport. Nakipagkwentuhan rin ng Commander-in-Chief sa mga ito habang nasa biyahe. Ang mga naturang sundalo ay kasama sa mga nakipagbakbakan laban sa MAUTE terrorist group sa Marawi City. Tinalakay sa ikatlong pagdinig ng House Committee sa nangyaring trahedya sa Resorts World Manila ang posibleng insidente ng pagnanakaw o looting habang nangyayari ang pag-atake noong June 2. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Joyce. Yes, magandang gabi sa iyo, Monica. Tinapos na nga ng House Committee on Games and Amusements, Public Order and Safety at Tourism ang kanilang joint hearing patungkol nga sa naging trahedya sa Resorts World noong June 2. Ang pag-atake doon noong June 2. Ayon kasi kay Congressman Johnny Pimentel, meron siyang natanggap na report na may iilang biktimang napagsamantalahan pa ng mga magnanakaw. During the hearing at NAIA 3, one of the BFP personnel testified that on their way up, they encountered an unconscious person, and at that time, meron pang relo. But when they came back, wala nang relo. Maging si Elizabeth Gonzales, ang namatay na asawa ni Pampanga Representative Dong Gonzales, ay ninakawan pa niya ng relo, alahas, ATM at credit card. The incident happened on June 2. Upon verification of Representative Gonzales, there was a withdrawal of 25,000 pesos on June 5. How could that be possible? So meaning, somebody used the ATM, ginamit yun, nag-withdraw.
Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, walang kinalaman ang mga pulis sa looting. So whatever yung mga personal belongings po doon na nakuha doon sa mga namatay, it's not the PNP who took those things. Kung buo po yon yung lahat ng personal belongings, the SOCO will remove them and then the custody, they will turn it over to the investigator. Hindi naman naging malinaw kung sino ang dapat managot sa posibleng nakawan. Gayon nagtuturoan ang mga responding authorities kung sino ang unang rumisponde sa insidente. Samantala, nakumpirma naman na nagkaroon nga na misencounter kung saan nagkapalitan ng putok ang Resorts World Security at mga pulis na rumisponde. Merong isang tao doon na suddenly appear while we were approaching. Sinasabihan namin siya na tropa ka ba? But instead of replying or responding on our sinasabi, he did not respond, and then he suddenly shot two rounds of shots. Biglaan yung pangyayari kasi expected ko talaga yung gunman yung ano. So hindi ko na ma-recall kung nakaputok ba ako. Kasi ang naramdaman ko na lang, may pumutok, may tama ako, then I take cover. Ayon kay Congressman Celso Lobregat, ito ang naging dahilan kung bakit tila nagkaroon ng kalituhan kung higit nga ba sa iisa ang gunman noong gabi. Inamin naman ng security staff ng Resorts World na kulang pa sila sa training para sa disaster management crisis, kaya't bigo silang matukoy agad ang kanilang mga kabaro. Samantala, dumalo sa joint hearing ang pinasumpina ng Kamara na si Travelers International Hotel Group Board of Directors Chair David Chua na siyang may-ari ng Resorts World. Habang nakikidalamhatian niya sila sa pamilya ng mga namatayan, sinabi rin niyang biktima rin sila ng trahedya dahil sa mga namatay nilang empleyado. This incident is a tragic wake-up call not just for us, but for the entire country. Now more than ever, we need to be united so we can move forward and work together for the common good and best interest of the Philippines. Ginagarantiya naman ni Chua ang mga kongresista na patuloy ang binibigay nilang assistance at ayuda sa pamilya at nasa 6 na lang anyang families ang hindi pa nabibigyan na 1 milyong pisong ayuda. Nais naman ni Games and Amusement Committee Chair Congressman Gus Tambunting na gamitin ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang kanilang licensing power para masiguro na ligtas ang mga kasino bago sila mabigyan ng lisensya. Ayon naman sa PAGCOR, hinihigpitan na nila ang kanilang regulasyon sa mga kasino at magsusumite ng report sa Kamara sa susunod na linggo. Maaari naman magpatawag ng isang executive session ng Kamara kung saan ipapatawag ang mga kinatawan ng lahat ng kasino sa bansa upang tignan kung anong adjustments ang ginawa nila para hindi na maulit pa ang ganitong trahedya. Monica, ayon nga sa PAGCOR, magmula nang suspindihin nila ang lisensya ng Resorts World ay nawala na sila ng 12 to 14 million pesos na kada araw na revenue mula sa casino na yan. Pero ayon nga sa kanila, hindi naman apektado yung bilang ng mga taong pumupunta pa rin sa ibang casino. Ngayon, Monica, dahil tapos na nga itong joint hearing ng Kamara patungkol sa issue, inaasahan natin maglalabas na sila ng committee report possibly this week or next week na siya maglalaman naman nung makikita nilang rekomendasyon. Kabilang na dyan yung pagkakaroon nga ng definite crisis response plan, pati yung pagbisita sa ilang mga batas na may kinalaman sa mandato ng Bureau of Fire Protection, ng PNP at ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Lahat naman ito, Monica, ang layunin ay hindi na nga maulit pa ang trahedyang nangyari sa Resorts World. Monica? Maraming salamat, Joyce Balancio, live na nag-uulat mula sa House of Representatives. Nanindigan naman ang mga opisyal ng Bank of the Philippine Islands o BPI at BDO na walang nangyaring hacking sa kanilang sistema na makakaapekto sa account ng kanilang mga kliyente. Ang pagdinig ay isinagawa ng Senado, kasunod na rin ng naranasang aberya ng kanilang account holders. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Humarap sa investigasyon ng Senado ang mga opisyal ng Bank of the Philippine Islands at BDO Unibank. Ito ay may kaugnayan sa umano'y internal data processing error ng BPI na nagdulot ng unauthorized credit at debit transactions mula sa mga bank account ng mga kliyente nito lamang buwan. Ayon sa presidente ng bangko, human error ang dahilan ng problema. We also informed them that our investigation revealed that ours was a case of human error and not a hacking. Pinabulaanan din ng BPI ang umano'y bilyon-bilyong piso na nabawas at nadagdag sa ilang bank accounts dahil sa naging problema na ito. I can state, Your Honor, na mga nag-post na 12 billion
8 billion, 1 billion, they're all false. The documents that they presented to the public and to the TV stations, radio stations were all doctored and fake. Maging ang BDO Unibank ay nagpaliwanag din sa pagdinig kaugnay ng mga naging problema sa kanilang mga ATM machines. Ayon sa BDO, 7 sa halos 3,700 ATM machines nila ang na-compromise ng skimming o iligal na kumukuha ng pera sa ATM gamit ang isang device. The bank assures the public that there's no cause for worry. ATM skimming fraud is common and affects ATMs and the cardholders of many banks. Dagdag ng BDO, nasa upgrading na sila ngayon ng technology para sa mga ATM machine laban sa mga skimmer. Tiniyak ng 2 bangko na naibalik na nila sa normal ang kanilang sistema at walang nawala ng pera dahil sa problema. Kontento naman ang chairman ng komite sa naging paliwanag ng mga opisyal. Hindi ito hacking tulad na lumalabas at yung lumalabas ding mga balita na umaabot ng bilyon di umano, yung nabawas o nadagdag sa account. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ilalabas naman nila ang resulta ng kanilang investigasyon, partikular na sa nangyari sa BPI at kung kailangan may managot sa pangyayari. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. Resulta ng paraffin test ng Bohol official na prime suspect sa pagpatay sa asawa niyang si Bien Unido Mayor Gisela Buniel. Inilabas na ng PNP Crime Laboratory. Wala pa ring tiwala ang nakararaming Pilipino sa mga rebelding grupo sa bansa sa kabila ng pagpapahayag nila ng suporta sa pamahalaan batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Umabot na sa ika-4 na yugto ang isinagawang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng mga kinatawan ng pamahalaan at rebeldeng komunistang CPP, NPA, NDF sa ilalim ng Duterte administration. At bagamat hindi natuloy noong Mayo ang 5th round of talks, kapwa nagpahayag ang magkabilang grupo na handa pa rin sila mag-usap upang bigyan ng solusyon ang sigalot. Ngunit sa kabila ng magandang development na ito, marami pa rin sa mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa kanila. Ay, hindi po ako sangayon dyan. Dahil lalong lalala ang bayan natin. Hindi. Kasi minsan, iba na yung ginagawa nila sa mga sibilyan eh. Parang binibihag, hino-hostage, tapos nang-gaambus ng ibang Batay sa survey na inilabas ng Social Weather Station ngayong first quarter ng 2017, nasa negative 27 ang trust rate sa CCP-NPA habang negative 10 naman sa NDFP. Samantala, nasa negative 39 naman ang trust rate sa Moro Islamic Liberation Front at negative 38 naman sa Moro National Liberation Front. Isinagawa ang survey sa 1,200 na mga Filipino. Overall, dominantly distrusted pa rin sila. Ang MNLF at MILF, traditionally distrusted, subalit may malaking pagkakaiba kung titingnan natin ang relihiyon ng mga respondents. Dahil kung titingnan natin ang mga kababayan nating mga Muslim, napakataas ng kanilang pagtitiwala. Pareho sa MNLF at sa MILF. Samantala, hindi naman nakapagtatakang nakakuha ng pinakamababang rating na negative 62 o very bad ang Abu Sayyaf Group. Isinagawa ang survey noong March 25 to 28 sa 1,200 respondents o halos 2 buwang bago pumutok ang bakbakan sa Marawi City. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order o EO para sa regulasyon sa paggamit ng firecrackers at pyrotechnic device. Nakasaad sa EO na pinapayagan na lang ang paputok sa mga itatakdang lugar sa isang komunidad tuwing may espesyal na selebrasyon, kompetisyon o katulad na event. Kailangan ding may pahintulot ito ng munisipyo o syudad at pangasiwaan ng isang trained and duly licensed person ng Philippine National Police o PNP. Inaatasan din ang PNP na magkaroon ng panuntunan at listahan ng mga paputok na bawal gamitin sa isang community fireworks display. Sila rin ang mga ngasiwa sa inspeksyon at pagsira ng mga nakumpiskang ipinagbabawal na paputok. Samantala, ang DOH,
DILG, DENR at BFP naman ang gagawa ng regulasyon hinggil sa mga lugar na maaaring pagdausan ng fireworks display matapos ang public consultations. Bago formal na magsimula ang paglilitis sa kasong plunder ni Ramon Bong Revilla Jr. bukas, magbalik tanaw tayo sa mga nangyari 3 taon na ang nakakalipas simula ng makasuhan at makulong ang dating senador. Ito ang balita ni Monokson. September 2013 nang ihain ng National Bureau of Investigation ang plunder complaints laban kay Janet Lim Napoles, Senator Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. Ang reklamo ay kaugnay ng umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa PDAF scam. April 2014 nang ianunsyo naman ng ombudsman ang desisyon nito upang sampahan ng kaso si Napoles at ang 3 senador. Umapila ang mga akusado subalit ibinasura ito ng ombudsman. June 6 nang formal na ihain ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan. 16 counts ng graft ang ikinaso kay Revilla at napunta sa First Division ng Graft Court ang kaso sa pangunguna ni Justice Efren de la Cruz. June 19, 2014 nang maglabas ang Sandigan Bayan First Division ng arrest warrant para kay Senador Bong Revilla Jr. Kinaumagahan, personal na nagtungo si Revilla sa Sandigan Bayan at bandang hapon ay nakulong naman sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. June 26, 2014 nang basahan ng sakdal si Revilla at ang former staff at co-accused nito na si Richard Cambe. Kapwa naghain ng not guilty plea ang dalawa. July 2014 nang pasimula ng pre-trial conference subalit ilang beses itong nakansela. Magmula ng taong 2014 hanggang June 2017, nagugol ang panahon sa pagdinig ng mga mosyon at apila ng prosekusyon at depensa. At matapos ang 3 taong paghihintay, napirmahan na noong June 15, 2017 ang pre-trial order upang formal na masimulan ang paglilitis bukas June 22. Magtatatlong taon na kami dito. So, hirap po ng kalagayan namin. Pero ganun pa man, hindi po kami nawawala ng pag-asa. The truth will come out. Bukas, mga testigo mula sa Department of Budget and Management, Bureau of Treasury at Department of Agriculture ang ipipresenta ng prosekusyon. Tiwala naman ang kampo ni Revilla na may papanalo nila ang kaso. The issue is very simple. Whether any kickback was delivered to Senator Revilla, but that is not sufficient for plunder. That money must be delivered in consideration of an overt act defined under Section 1D of the Plunder Law. On the basis of the allegations of the information, that overt criminal act is his endorsement of the projects to certain NGOs, and that endorsement is not among those enumerated under Section 1D, which may constitute an overt criminal act. Samantala, hindi pa rin naitatakda ang araw ng paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Enrile dahil sa mga nakabinbing mosyon habang tapos na ang signing sa pre-trial order sa kaso ni Estrada. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Posibleng maharap sa mga kaso ang isang security guard na sumuko sa mga pulis matapos manutok ng baril at manggulo sa Cyberpod 1 Center sa Quezon City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Victor Cosare. Business as usual na ang mga establishmento sa Eton Cyberpod 1 Centris, Quezon City ngayong araw matapos ang insidente ng panggugulo ng isang security guard. Pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang manutok ng 9mm na baril sa labas ng nasabing gusali ang gwardya na si Hermihildo Mardula. Pinasok din umano nito ang isang recruitment office sa naturang gusali. Pero makalipas ang ilang oras, sumuko naman ito sa mga pulis matapos pakiusapan ng kanyang asawa. Ayon sa hepe ng Quezon City Police District na si Chief Superintendent Guillermo Eleazar, nagkulong lang sa loob ng tanggapan si Mardula. Wala naman itong kinuhang hostage at wala ring napaulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Nabatid na problemado si Mardula sa pera para sa pagpapagamot sa may sakit niyang anak. This is an isolated case na merong problema isang security guard sa pamilya na nagkulong siya mag-isa doon. So wala siyang sinaktang iba.
Tiniyak naman ni Eleazar na walang dapat ikabahala ang publiko sa insidente. Matapos sumuko ay dinala si Mardula sa ospital para isailalim sa medical examination. Sa ngayon, nakadetain sa QCPD Station 10 ang security guard at posibleng maharap sa mga kasong alarm and scandal, grave threat, physical injuries at illegal possession of firearms. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Inilabas na ng Philippine National Police Crime Laboratory ang resulta ng isinagawang paraffin test kay Bohol Provincial Board member Nino Ray Boniel. Si Boniel ay prime suspect sa pagpatay sa kanyang asawa na alkalde ng Bien Unido. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Walang gunpowder residue sa PNP Crime Lab ang mga kamay ni Bohol Provincial Board member Nino Ray Boniel. Ito ang lumabas na resulta sa isinagawang paraffin test ng Philippine National Police Crime Laboratory kay Boniel noong nakaraang linggo. Gayunman, sinabi ng Police Regional Office 7 na hindi ito makakaapekto sa parricide case na isinampa nila laban sa Bohol official. Si Boniel ang prime suspect sa pagdukot at pagpatay sa kanyang asawa na si Bien Unido Mayor Gisela Boniel. So if you are really planning to perpetrate a crime, of course you will do everything just to make sure na walang traces sa'yo. At we have eyewitness account naman and that several other circumstances na that points to the killing. Magsasagawa rin ang PNP ng comparative examination sa DNA sample mula sa ina ng biktima at sa dugong nakuha sa bangka kung saan umano binaril ang alkalde. Sinasabing itinapon ang katawan ng biktima sa Caubian Island matapos barilin batay sa pahayag ng mga testigo. Sa ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang labi ng alkalde. Samantala, personal na ipapakita ng mga pulis sa iba pang suspect ang kumot na nakuha nila noong Lunes, malapit umano sa pinagtapunan ng labi. Hinahanap na rin nila ang gamit na pag-aari umano ng biktima na ipinatapon ni board member Boniel sa driver nitong si Edgar Tapere. So we just don't know what are the contents, so we are requesting our men and also yung sa dam site kung sino yung nagmamanage if they were able to retrieve things of that nature like clothing or any effects na nanggaling kay Mayora. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Nagbigay ng rekomendasyon para sa mas epektibong anti-drug campaign ang isang dating Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ito ang balita ni Bernard Davis. Itinuturing ni former Philippine Drug Enforcement Agency Director General Dionisio Santiago na matagumpay ang unang taon ng kampanya laban sa iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Gayunpaman, may mga dapat pa rin anyang isaayos pagdating sa pagpapatupad nito. We have to re-engineer itong anti-drug campaign. So yung success ng yung tokhang na yan, may limitation yan. Ayon sa dating general, upang mas maging epektibo ang kampanya, kinakailangang i-adjust ang approach nito batay sa ugat ng problema, ang kahirapan. I consider yung campaign successful. Dahil talaga namang marami nang natakot, marami nang nagpakatino. Pero still, yung iba, forced to good to return. Pagbalik mo kasi wala ka namang livelihood, wala kang income. So you have to work on it. Iginigit naman ng Commission on Human Rights na dapat ay naaayon sa batas ang pamamaraan ng implementasyon ng anti-illegal drug campaign. Nilinaw rin ng CHR na hindi ito tutol pagdating sa layuning sugpuin ng paggamit ng mga pinagbabawal na droga. We have to ensure that the continuation of the campaign does not result into any more deaths. If it does contribute to the eradication of drugs, then that is something that we need to sustain in terms of ensuring that RA 9165 is continued to be implemented by Bernard Danis, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang 2,767 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita.
MMDA hinatak ang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa West Avenue sa Quezon City. Mga barangay na papayagang magtinda sa tabi ng EDSA ang mga illegal vendor, binala ang kakasuhan. BOC Transformers eliminated na sa UNTV Cup Executive Face-Off. Matatanggap na 100,000 pisong cash prize ibibigay sa napiling beneficiary. Iimbestigahan ng Senado ang usapin sa inilabas na resolusyon ng Department of Justice o DOJ kung saan ibinaba sa homicide ang reklamong murder laban sa grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos. Kaugnay ito ng kasong pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. noong November 2016. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Dalawang resolusyon na nakatakdang ihain sa Senado na layong imbestigahan ang usapin sa pagbaligtad ng desisyon ng Department of Justice kaugnay ng kaso ng pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa, kung saan batay sa naging resolusyon ng DOJ, ibinaba sa homicide mula sa murder ang reklamo laban sa grupo ni Superintendent Marvin Marcos. Ang isang resolusyon ay inihain na ngayong araw ng minority bloc na layong questionin ang naging desisyon na ito ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Naging malinaw naman po yung NBI, naging malinaw po yung Senado sa ating committee report, at naging malinaw din yung DOJ mismo na ito po'y pinagplanuhan, pinatay in cold blood at murder ho talaga. Bigla-bigla na lang after a few months nung nawala na po sa mata ng publiko, biglang binago at dinowngrade, no? Ayon kay Senator Chis Escudero, dapat sagutin ng kalihim sa pagdinig ang questionableng resolusyon na ito. Hindi na ako nagugulat kung nagbabago-bago ang isip ni Secretary Aguirre. Siguro nakita na natin nangyari yan na makailang ulit na. Pero marapat ipaliwanag niya yung pagbabago niya ng damdamin o isip kaugnay sa bagay na ito. Bukas naman ang Senate President sa anumang pagbubukas ng investigasyon sa Espinosa Slay case. In fairness to everybody, we had hearings here in the Senate, but of course a preliminary investigation follows a different procedure, submission of counter affidavits. So I think the best way is to reopen the hearing. Matatanda ang pinangunahan ng komite ni Senator Panfilo Lacson ang investigasyon sa kasong ito, kung saan inirekomenda niya noong Marso na masampahan ng murder charges ang mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Espinosa sa loob mismo ng kulungan sa Baybay, Leyte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nilinaw ng Department of Justice o DOJ na walang kinalaman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagpapababa ng kaso laban sa mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Albuera Mayor Espinosa. Sinabi rin ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na wala sa kapangyarihan ng Senado na baligtarin ang resolusyon na inilabas ng DOJ. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Itinanggi ni Secretary Vitaliano Aguirre na may impluwensya ni Pangulong Duterte sa pagpapababa ng kaso laban sa kasong isinampa kay Superintendent Marvin Marcos at ilan pang pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Una nang ipinahayag ng kalihim na wala rin siyang kinalaman sa resolusyon ng DOJ na gawing homicide ang kaso ng mga ito mula sa murder. Walang impluwensya si President Duterte dyan. So sir, ano? Katuloy, palagi kong pinaulit-ulit dito, kailanman tungkol sa business ng DOJ, hindi tumatawag o hindi ako pinakausap ni President Duterte from the beginning of my appointment up to now. Anya, si DOJ Undersecretary Reynante Orseo ang nagresolba sa petition for review sa kaso nila Marcos na isinumite ng mga naturang pulis. Naniniwala din ang kalihim sa kakayahan ng kanyang mga kasama sa kagawaran sa kanilang naging desisyon sa inilabas na resolusyon. Matagal na anya niyang kaibigan at kasama si Undersecretary Orseo at tiwala siya sa integridad nito. I believe in my prosecutors, especially yung mga undersecretaries ko. We have to presume that they've performed their duties fairly and in accordance with law. Handa rin anya siyang humarap sa Senado upang bigyang linaw ang issue. Kung nasa power nila yan, walang problema. Hindi-investigahan nila. They believe that hindi nila maaaring investigahan ang resolution. They could investigate the circumstances in the issuance of the resolution. But I believe
Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Epektibo na muli sa July 6 ang pagpapatupad ng mga traffic law enforcement agency sa batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ito ang balitang Joanan. Naipalathala na ngayong araw ng Department of Transportation sa mga pahayagan ang nirebisang mga regulasyon ng Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Law. Nangangahulugan ito na matapos ang 15 araw mula ngayon, epektibo na muli ang pagpapatupad ng batas sa mga motorista simula sa July 6 araw ng Huwebes. Sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Act, ipinagbabawal ang paggamit ng mobile communication o anumang gadget habang nagmamaneho ang isang driver. Bawal ang pagte-text, pagtawag, paglalaro, panonood ng pelikula, pagbabasa ng e-books at pag-i-internet kung ang isang driver ay nagmamaneho. Subalit kung emergency ang tawag o ginagamit ang gadget bilang navigational device, ay pinahihintulutan naman ito ng batas. Gayunman, kinakailangan na naka-hands-free mode o speaker mode ang cellphone o gadget at nakapwesto 4 na pulgada ang layo mula sa dashboard ng sasakyan. The focus really is not yung panghuli or the apprehension. As long as hindi naman siya grossly outside of the 4 inches, we will not split hairs on that also. Once it is mounted on a relatively safe zone, the presumption is the motorist was not in violation of the law. We will not argue over half an inch. The presumption is against the motorist if he is holding the device. Ang LTO ang pangunahing ahensya na naatasan na magpatupad ng batas, katuwang ang LTFRB, MMDA at ang PNP Highway Patrol Group. Gagamitin naman sa pagmomonitor sa mga motorista ang CCTV cameras ng MMDA. With our high-definition CCTV cameras, we can really zoom it in and we can really see if the driver is holding or using his cell phone. Samantala, exempted naman sa batas ang isang driver kung ito ay tumatawag sa mga otoridad para i-report ang isang krimen o kung mayroong sunog. Gayon din sa mga sitwasyon na nangangailangan ng agarang atensyong medikal at iba pang kahalintulad nito. Ang mga mahuhuling lalabag sa batas ay pagmumultahin ng 5,000 piso para sa first offense, 10,000 piso para sa ikalawang paglabag at 15,000 hanggang 20,000 pesos at suspensyon o pagbawi ng lisensya sa ikatlo at ikaapat na paglabag. May 18 ng pansamantalang suspindihin ng Transportation Department ang implementasyon ng anti-distracted driving matapos na magdulot ng kalituhan sa mga motorista. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA laban sa mga opisyal ng barangay na kumukonsinti sa mga illegal vendor na pumupwesto sa tabi ng EDSA. Samantala, 21 sasakyan naman na illegal na nakaparada sa sidewalk ang pinagmulta kanina ng MMDA. Nagbabalik si Joan Nano. Bago pa man mag-alas 6 ng umaga kanina ay sinimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang clearing operations sa Balintawak Market. Pinaalis ng mga tauhan ng MMDA ang mga nagtitinda sa mismong kalsada at bangketa, gayon din ang mga kuliglig at tricycle na nakaparada sa lugar. 3 truck din ng basura ang nahakot ng MMDA sa lugar. Personal namang kinausap ni MMDA Chairman Danilo Lim ang chairman ng Barangay Balingasa. Ayon kay Lim, huli na sanang operasyon nito ng MMDA at tututukan na ng barangay ang kalinisan ng Balintawak Market kung hindi ay mapipilitan silang gumawa ng hakbang laban sa mga opisyal ng barangay. Area mo ito, responsibilidad mo ito. Sige po. Tutulong kami, pero ayoko na pabalik-balik na. Pinunari ni Lim ang underpass na dapat ay tawiran ng mga tao, ngunit naging tulugan at tambakan ng ilang residente. Ayon naman sa kapitan ng barangay, araw-araw umano silang nagpapatrol sa lugar at sinasaway ang mga illegal vendors. Gayunman, hindi aniya sapat ang kanilang puwersa upang tuluyang mapaalis ang mga illegal na nagtitinda. Kailangan po namin ng katuang. Hindi naman po kaya ng barangay yan dahil napakalaki po ng sakop na barangay ko. Kaya ngayon po, ang inahiling ko lang po sa kanila, at tulad nga po niyan, pinatawag na kami. Sana po, tuloy-tuloy po yung collaboration ng different departments at different agency. Bukod sa Balintawak, nagsagawa rin ng anti-illegal parking operations ang MMDA sa kahabaan ng West Avenue, Quezon City kanina.
9 na sasakyan ang hinatak ng grupo at dinala sa kanilang impounding area sa Pasig City, habang 11 ang naisyuhan ng ticket dahil sa violation. Sinasabing ang isa sa mga sasakyang na to ay pagmamay-ari umano ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Personal namang kinausap ng hepe ng clearing operation ang admin officer ng isang hotel sa West Avenue matapos na maobserbahang sinakop na rin ito at ginawang parking space ng kanilang mga customer ang sidewalk. Nga po sabi sa akin ng admin kanina na pinayagan sila ng barangay, hindi nila alam na bawal yan. So may kita nyo po, nilagyan pa nila ng block dyan para hindi sosobra yung mga kotse na magpapark sa kanila. But nonetheless, bawal po. Nangako naman ang management ng hotel na makikipag-usap sa barangay upang linawin ang panuntunan at sinabing handa naman silang sumunod sa patakaran ng MMDA. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Target ng National Irrigation Administration na patubigan ng lahat ng mga natitirapang sakahan sa bansa na umaasa lamang sa tubig ulan bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Ray Pelayo. Umaabot sa 3.12 million hectares ang mga sakahan sa bansa na dapat mapatubigan. Subalit matapos ang 54 na taon ay nasa 59% o 1.85 million hectares pa lamang ang natatapos ng National Irrigation Administration. Pero tatapusin nilang mapatubigan ang natitirang 1.27 million hectares hanggang sa 2022. Ayon kay Administrator Ricardo Visaya, karamihan sa mga di pa napapatubigan ay nasa Caraga at Central Mindanao at maging sa Central Luzon. Hopefully, kung continuous yung increase of budget, improvement of modern equipment at saka additional manpower, we hope we can do it. Ngayong 2017 ay may 35 billion pesos na pondo ang NIA at sa 2018 ay tinaasan nila ito ng halos 20% o aabot na sa 45.8 billion pesos. Triple na ang nakalaan para sa mga proyekto para mas maparami ang mapatubigan. Naglaan ang pamahalaan ng 2 billion pesos ngayong taon para sa libreng irigasyon. Pinag-uusapan na sa Kongreso ang panukalang batas para gawin itong permanente. As a private organization, yung Irrigators Association, they can still collect, no? But for themselves, but for the association lang. Na para talagang ma-maintain din nila yung system nila. Pangunahin din sa agenda ng administrador ang pagsugpo sa korupsyon. Ayon sa NIA chief, may kakayahan naman siyang matunugan ito, lalo na't dati siyang pinuno ng AFP. Ang mga reports is may mga yumayaman, yung mga ganon, no? May nanghihingi sa mga contractors ng mga high percentage. Meron na namang tawag na doon sa Central Luzon, yung Region 3 office namin, na nagpapanggap na naman na ako, no? Na humihingi ng mga kung ano-ano. Sa susunod na buwan ay uumpisahan na ang konstruksyon ng Phase 2 ng Balog-Balog Dam na nagkakahalaga ng 13 billion pesos. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Gitudlo sa lokal nga panggamhanan sa Giginto, Bulacan sa mga negosyante ang online processing sa ilang business permit. Kini ang balita ni Jerry Galicia. Dinaluhan ng mga negosyante sa Giginto, Bulacan ang 2 araw na seminar kaugnay ng pagproseso ng kanilang business permit online. Tugon ito ng lokal na pamahalaan sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na pabilisin ang serbisyo sa mga nangangailangan ng permit. Masabi po na ang gobyerno po ay nag-i-innovate na rin po through the IT. Kasi po karamihan po, di ba po, lagi ang nagiging problema sa atin sa pagkuha ng mga ganito, mga permit o mga sabihin natin mga documents po sa gobyerno ay medyo matagal. Sa ganitong paraan, maiiwasan din ang korupsyon at mababawasan ang oras at mahabang pila sa processing. Ma-prevent din po natin yung red tape, anti-red tape kasi siyempre tsaka yung mga anti-fixer. Kasi wala na pong lulusot na fixer that way kasi naka-online po na tanging ang BPLO lang po ang nakakaalam ng password. Ayon pa kay Yolanda Mendoza ng Business Permit and Licensing Office,
maaari nilang iproseso sa loob ng 30 minuto ang business permit. Kasi pagpunta nila dito, payment na lang po halos yung gagawin nila. Unlike before, mag-fill up po sila ng application form and then i-assess namin, magwe-wait sila ng pila ng payment. Plano rin nila maglagay ng dagdag na computer sets at makipag-ugnayan sa computer shop owners para sa online business permit processing. Para dun sa mga owner ng businesses na along dun sa area namin is matulungan namin mag-apply ng permit through online. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Bulacan. Aprobado na sa Davao City Government ang sugyot nga magbutang og help desk alang sa mga taong adunay kabilinggan sa lawas sa tanang buhatan sa gobyerno pati sa mga lugar nga ginaadtuan sa daghang mga tao. Kini ang balita ni Janice Inhente. Giaprubahan na sa City Council sa third ug final reading ang ordinansa nga nag-obliga sa tanang opisina sa gobyerno nga magbutang og help desk para sa mga baldado. Sakop sab sa ordinansa ang tourism enterprises sama sa mga hotel, resort, mga mall ug restaurants. Kay ako na-observe banggod na kaninga to ang mga PWDs, no, labi na sa ato ang deaf and mutes, dili ma-address ang ilahang mga needs. Sumalak ang Committee on Tourism Chairman, Councilor Alrayan Alejandre. Sakop sa balaod ang tanang mga adunay disability sa syudad. Wala say mabayran ang mga establisimento para sa training sa ilahang empleyado tungod kay ang City Social Service and Development Office ang mag-atiman niini. Ang amua lang is naa sila representative na ihatag sa amua. Ilawom sab sa ordinansa, kinahanglang magbutang og lounge area ang City Airport para sa mga PWD ug ang pagbutang og personahe aron magpahinumdom sa ilahang flight status. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Wala magmalampuson ang miagi nga bidding sa Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO alang sa investment contract. Kini ang balita ni Dante Amento. Continuata busca bidders el Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO para na ay entra Elios Investment Management Contract. Asigo na ZAMCELCO debe sila del privado investor kaya ayon kabisa con el dalida del buen servisyo na mga konsumidor. Administra también este con el operación para resolver el systems loss que primeramente problema del cooperativa. Uno, kami empleyado, kami mismo tan push, kaya kami ay pusigeste knowing el sitwasyon del cooperativa. Dos, bidders siya yaman atras por causa na diferente asunto, igual del terms of reference, que no hay acuerdo el dos partido. Aminado también el ZAMCELCO que actualmente grande el problema de ila en conexión con el Tasubi debe, incluido aquí el pagada con el interés del 16 megawatts gensets, kaya compra el Departamento de Energía. Ta esperanza el ZAMCELCO que tiene ellos mga bidder para con el IMC. They are responsible to manage the operation, then the asset including liabilities del co-op. Sabi sa liabilities wherein the co-op kasi grande problema pagada. Dante Amento, UNTV Noticias, Iriscate, Ciudad de Zamboanga. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Nagpasalamat ang nabigong BOC Transformers na makapasok sa Final Four sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makalahok sa UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi maitatanggi kung may isang kupunang palaging full force ang suporta sa Liga ng Public Servants, hindi pa uhuli ang Bureau of Customs Transformers. Kaya hindi man pinalad na makapasok sa Final Four ng UNTV Cup Executive Face-Off, malaki pa rin ang pasasalamat ng Transformers na makasama sa liga. Tuwang-tuwa kami na nakasali kami sa executive na league nitong UNTV. And we know na merong mga ibang teams, no, government agencies na nag-qualify at naglaro doon sa regular season na hindi nag-qualify dito sa Executive League, no. We are thankful sa Bureau of Customs na nag-qualify kami, no, and
We are very inspired sa objective ng UNTV. Bihira ito, no? So this is a very unique endeavor, and we are glad that we are a part of this. At isa sa palaging present sa hardcore action ay ang mismong commissioner ng BOC. Oo, salamat sa lahat ng sumuporta sa BOC Transformer, pero lalong-lalo na sa sumuporta sa liga. At suportahan natin yung semifinals. Next week, semifinals na tayo. So let's support the UNTV Cup. Ito yung serbisyong pampubliko natin. Para sa BOC, sa pamamagitan ng ideya ni Kuya Daniel Rason na UNTV Cup, nagkaroon sila ng pagkakataong makalapit sa mga mamamayan at ipakilala ang kanilang mga programa para sa pagbabago. Ang BOC ay for the past few decades, masama yung image nila. Sumali ang BOC sa liga na ito para ipakita sa sambayanan na desidido sila na baguhin ang imahe ng Bureau of Customs. Maraming salamat po sa unang-una sa UNTV fans na every game na nandito para suportan yung liga na to. And of course, yung mga employees ng BOC, maraming salamat din at kahit papaano nagkaroon tayo ng common ground dito and lahat sumuporta at alam natin ito yung sa pagbabago ng birokrasya natin. Ang BOC Transformers Executive Team ay nasa ika-6 na pwesto sa pagtatapos ng off-season games elimination round at maagang nagpaalam sa liga. Sa kabila nito, makatatanggap pa rin ang koponan ng 100,000 pesos cash prize na kanila namang ibibigay sa napiling beneficiary ang Caritas Manila. Una rito, tumanggap ang BOC team ng ₱250,000 sa UNTV Cup Season 5 matapos makuha ang ika-4 na pwesto sa unang pagkakataon ng pagsali nila sa liga. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit 200 persons deprived of liberty o PDL sa Tanay Municipal Jail ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Hindi madali ang proseso ng pagpapatingin sa doktor ng mga kababayan nating may sakit na nasa mga bilangguan. Paisa-isa lamang kung ilabas sa mga ito ng kulungan upang dalhin sa klinika o ospital at may katagalan ng pagkuha ng court order pa rito. Kaya malaking bagay sa mga tinatawag na Persons Deprived of Liberty o PDL ang pagkakaroon ng medical mission sa loob mismo ng bilangguan. Sa amin dahil marami po rito sa amin ng eventually kinalimutan na po ng mga mahal nila sa buhay at sa mga ganitong medical mission na lang po umaasa upang matugunan din po ang kanilang pangangailangan. At upang mabigyan ng atensyong medikal ang mga PDL, nagsagawa ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God sa Tanay Municipal Jail. Karaniwang idinadaing ng mga inmate ay ang respiratory problems at skin diseases dulot ng mainit na panahon. Umabot sa mahigit 200 ang napaglingkuran sa iba't ibang medical at dental services at mayroon ding natulungan sa kanilang problemang legal. Ngayon, kayo na ang pumunta dito para kahit pa paano ma-check up sila talaga. No? Mayroon kayong dalang doctors, dentist. Sana po maulit. Brother Eddie, salamat po at nasisilip nyo kami dito sa jail, sa Tanay Municipal Jail. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Leslie Lumbowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Leslie. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.